Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Ay, maaksyong hapon po sa inyo lahat. Maaksyong hapon, Nelson. Napakadami nangyayari. Oo nga, oh. Talaga naman, kumusta po kayo? Hihingi lang tayo ng konti, kasi sa Senado ay ang dami pong pangyayari ngayon. Unang-una, siguro doon sa mga hindi man nakasubaybay, nagkaroon ho ng palitan ng liderato Yan. sa Senado. Yes. Oo. Sino na bang Senate President? Ang Senate President po ngayon, Senador Alan Peter Cayetano. Aha. Ayan. At nagkaroon na rin pala ng Senate President pro tempore. Sino na? Deputy Senate President ay si Senadora Loren Ligarda. Ayun. Kung di ako nagkakamali, ano? Nanumpa na rin nata. Yung mga committee chairman. Wala pa. Ayun. Ayun. At ang isa ho sa kinagulat ng marami ay ang pagdating din ni Senador Ronald De La Rosa. Senador Bato. Oo, yung matagal Oo. na pinaghahanap. Akalain yung present kanina. Yun. Ayun. Sapagkat doon sa botohan kailangan ng kanyang boto Oo. Pero nagtataas ng kamay. Mabuti nang lang dumalo, ano? Oho. Napakinggan niya siguro yung 100% kanina umaga. Dapat dumalo na siya sa pagdinig. Ayun nga. Ang naging resulta po ng botohan ay 13-9. 9. Tama ba? 13-9. Doon sa kung sino ang gagawing Senate President. 13 yung bumoto kay Senador Ayan Cayetano at siyam ang bumoto Kay Soto. kay Soto pa rin. Kasi sinulong pa rin siya. Oho. Dinominate pa rin siya ni Senador Lacson. Oho. Eto. Pati si... Hindi mali ito ha? Kasi si Cayetano ay hindi bumoto sa kanyang sarili. Binoto niya si... Baligtad. Ang bumoto, kaya 13 ito, ang bumoto ay si Tito Soto. Yes, opo. Yung pang-13. Nagpalitan sila ng boto. Usually naman ganun ganun ang nangyayari. Kung Siyempre, sino, halimbawa, ako yung binoboto ko yung kalabang ko. Yan. Nakakahiya naman kasi na, di ba? So, Yes. yan po ang resulta. Pero ang inabangan ko, bakit parang walang boto si Senator JBR ito? Hindi ko alam. Kung tignan mo, doon sa listahan, Baka wala. oo nga. Tapos kasi si Senador Migs, nag-abstain Abstain. Abstain si Senador Migs Sibiri. Kaya hindi siya bumoto kung sino man doon kay Soto o kay Alan Cayetano. Oo. Yan. Ano, ha? Pero sa kasalukuyan, mayroong aksyon, Nelson. Ayun! Oho. Nalihis po dun sa usapin ng pagpapalit ng liderato Oo. At ngayon, ang mas maingay na pinag-uusapan, Oo. actually hanggang ngayon pinag-uusapan, ay yung meron daw pong tangkang umaresto, dumakip kay Senador Bato de la Rosa. Mukhang mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Ano ha? Wala naman daw dalang warrant of arrest pero gustong hulihin si Senador Bato. Ano ha? Ang problema dyan, Oh. nung mabalitaan na nandyan sa Senado si Senador de la Rosa, Oh. alam mo ba kung sinong biglang sumulpot? Meron ding baglang sumupult din? Merong biglang dumating. At ang sabi niya, ano walang warrant? Eto, may dala akong warrant Arestuhin yan. Sino yan? Sino yan? Si dating Senador Antonio Trillanes. May kopya daw siya ng warrant of Ang daming arrest sorpresa pala sa Senado, no? mula sa ICC, Jen. Ganon. ICC. At ayaw niyang palabasin sa Senado. Ay, kung nako. lalabas yan, dapat daw ay arestuhin yan. Ang pamunuan naman ng Senado, ayaw nung palabasin yung mga NBI operatives. Teka muna, Jen. Oo. Si Senador Trillanes ba ay enforcer ng ICC? Baka civilian arrest. Ang gusto niya sabihin, di kaya? Hindi rin ako na. Ang ICC ba ay mayroong pulis sa Pilipinas? Baka si Senador Trillanes nga. Yung sinasabi natin. Ay, di ba? pakinggan natin. Gusto mong pakinggan? Meron ba? Mukhang nagbo-motion Sige nga. ata ngayon. Sige nga, tingnan natin. Kung ano gagawin. Tingnan natin. Kasi yun ang pinag-uusapan Sige. Makakakuha ba tayo ng live feed mula sa loob ng Senado? Oo. Kasi, kung wala pa yung live feed, suspend. yung video na lang. Kasi. Na pagdating ni Trillanes. Meron ba tayo dumating eh. Oo. Ipakita nga natin kasi nag-react ngayon ng buong Senado. Sabi nila, pwede ba yun? Pwede bang Ayan gawin yun? nga.
At nagkaroon din po ng formal motion si Senador Rodante Marcoleta Oo. sapagkat ayon sa kanya, isang malaking ang ginamit niya sa salita, ridicule sa institusyon ng Senado. Ano yan? Pambabastos. Pambabastos talaga. Oho. At saka, yun nga ang tinatanong natin. Oh. On what authority Ayun. na ikaw ang aaresto kay Senador Bato sa utos ng ICC? Hindi ba? Yun na nga. Ikaw ba ay enforcer? Ikaw Oho. ba ay police ng ICC? Baka kasi akala nila pwedeng gawin yung ginawa nila kay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doon lang kasi nakalusot kayo. Yun na nga. Kasi walang tumutol. Pero Oo. ngayon, marami ewan ko kung ma-arrest yun ng legal yan. At saka nasa loob ng Senado. Nasa on loob ng session. Senado. Una yun. Oo. Oo. Pwede bang, ewan ko lang ha, ngayon lang po mangyayari kung sakasakali yan. Historically yan kung papayag ang mga miyembro ng Senado. Ay, hindi. Ano, ha? Oo. Tsaka tayo mga Pilipino, mga babayan, hindi tayo dapat pumayag kasi yan po ay puwersang dayuhan eh. Ang nag-uutos na arestuhin si Senador Bato Oho. ay dayuhang korte. Dapat yan, local court. Kung paniniwalaan natin na talagang may ICC arrest nga, Oo. warrant of arrest si Senador Trillanes. Oo. Diba? Ang alam ko kanina, nagpalabas ng sabi na ata, Ay, si IDG. DILG sa inutusan niya si IDG. Ayun nga. Oo. Diba? Oo. Pero kung sila ang mag-implement, hindi mo na pwedeng hulihin sa loob ng Senado Hindi yun. pa pwede. Oo. Diba? hindi. Mukhang mabigat itong mga pangyayaring ito. Ano ha? Asa na? Wala pa ba yung video natin? Yung video ng pagdating ni Trillanes. Ayun. Yung video, ipakita natin yung pagpasok ng Senador Bato de la Rosa. Kaya pala kanina nagagalit. Ipakita natin, no? Mukhang pinupukpok niya yung upuan eh. Kasi hinarang daw siya ng mga tauhan ng NBI, papasok eh. Ha? Doon mismo sa... Papasok pa lang, hinarang na. Oo. Naku po. Wala ba Talaga yun? naman. Sayang, ano? Oo. Mamaya siguro kasi... Inom muna tayo tubig. Yan. Ay. Oh. Ay, hindi. Nasa loob na. Nasa loob na siya. Ito Baka nga yung sinasabi pinapaliwanag niya. Pwede ba mapakinggan yan? Ano ba sinasabi? May boses ba yan? Pasukin sa sesyon. Kung ako'y absent, hinahanap ako ninyo. Sumusunod. Hindi nagpapakita. Ngayon, papakita ko dito. Kinala ko na yung guy. Nag-listing ako doon. Sugat-sugat ako. Why are you here, sir? Pasok business na sila. Wala silang respeto. Ako na senador. The worst government. Ako. Go ahead, sir. Go ahead. Mamaya, usap tayo mamaya. Usap tayo mamaya. Hindi ako makapasok dito para hindi makabuto. Kaya, orko sila. Sir, Sergeant at Arms. Hawak na naman. Pareho tayo kayo niyan, sir. Bakit yung pinayagan niya ang mga tao niyan makapasok dito? Kung ikaw ang senador, sir, ako ang Sergeant at Arms. Magpapakamatay ako para hindi ka magalaw dito sa institusyon na ito. Magpapakamatay ako para sa iyo. Sir, kamusta kayo? Ito, lubuan.
Sir, bakit po? Bakit po hindi kayo pinapasok? Ano sabi na Inaarap ako doon sa baba ng mga NBI. Ano pinapasok? Sabi ko akyat dito. I don't know. Anong gusto nila? Sir, bakit tubuan, sir? Nag-isli nga kami doon sa baba. Sa hagdan. Ano yun, sir? Naipit ka o ano? Fit o ano? Ayun. Sabi ko sa'yo, ma-action eh. Sa baba pa lang pala, sa hagdan pa lang. Nag-wrestling na sila. Oo, hinaarang na pala siya ng mga tao ng NBI. Ay, siya dapat paakit din sa taas Ayaw eh. nga. Oo. Eh, ang kanyang buntong hininga tulog ay dun sa Sergeant at Arms, di ba? Oo. Eh, bakit pinapasok nyo yung mga yan? Ba't pinayagan doon sa premises ng Senado pa At lang? bakit mas namamayani yung NBI, kung NBI man yun, kaysa dun sa security ng Senado, hindi ba? Oo. Nakaka-alarma din, di ba? Eh kasi kung ikaw, Sergeant at Arms, poprotektahan mo yung premises. yung buong premises ng Hindi. Senado. At saka hindi dapat makapasok kung sino-sino dyan. Oo naman. Oo nga. Papayag ka bang nandun, aarestuhin yung isang senador? Oo. Kung ikaw ang Sergeant at Eh, Arms? bawal pa sa batas yun, di ba? Yun na nga. Naku Oo. po. Eh, nakaka-high blood nga yan. Oo. Sabi tuloy ni Senador Bato, Oo. bakit pa kasi ako nakinig sa dalawang kamuting kahoy kanina Sabi ko- umaga? Eh, hindi, kasi hindi rin makakaboto. 13 yung Ayun nga. kulang. 12 yan pag Kasi kung nagkataon. wala siya, ay baka nga matalo sa botohan, ano? Oo. Importante nga naman na nandyan siya. Kasi ang Senate President, ano yan eh, Oo. yung presensya mismo, yung hindi pwedeng, i-delegate ang Oo pagboto nga. niya eh. Nako. Di ba? Oo, ang problema, yun nga, bukod dun sa sinasabi niyang nakipag-wrestling sa kanya, Oo. na NBI at nasugatan pa yung kamay niya, Oo. andyan din si, ayan no, yung bago. Yan. Oh. Bigyan natin video. Pakinggan natin. May video ba yan? Boses. Meron yan. Boses. Republic Act 1981. Palagay doon, the government authorities may surrender him. Diba? Kung merong akusado na iniimbisigahan ng International Tribunal. Yun ang ginagamit natin dito. So, pwede pang ayusin yan din, sir. Yeah, for today. Sir, para po lang, paano sir lawyer here? Hindi na natin papalabasin yan si Pero sir, hindi daw hindi pa lalabas. Kayo din daw hindi pa lalabasin kasi. Andito ako dahil nag-request si Bato. Publicly, National TV, nasamahan ko'y mag-aaresto. Nandito ako ngayon. You have the warrant, sir. You have the warrant. Yes, Yes, warrant. Yun, Oh. Eh, ba't na rin nakapasok yun, di ba? Yun na nga. Oo, Kung ako, arrest Sergeant din. at Arms, hulihin ko yun. Hulihin nyo yan. Oo. Ikulong nyo yan dyan sa Senado. Oo. Pwede bang mangyari yung gano'n? Kahit Ay, pa sabihin mo hindi. dati senador yan. Oo. Di ba? Oo. Sino bang Sergeant at Arms ngayon ng Senado? Ayun nga ang problema. Sino kaya yan? Oo nga. No? Sino na nga? Pag-check nyo nga, sino ang Sergeant at Arms ngayon ng Senado? PMA yun eh. Dating retired military general Ayun yan yung eh. sinasabi ni Senador Bato Oo. eh. Pareho tayong PMAyer. Kasi kung, halimbawa, ganyan, diba, pumasok doon sa I-cordon mo, na may nangyari ng una Oo, eh. eh. Diyan pa lang, dapat kinordon mo na kagad, di ba? Oo. Eh, ang lumalabas, napakahina ng seguridad dyan. Kung Ayun na sino-sino pwede pumasok. Oo. Paano kung halimbawa kaya ang nangyari, Oo. hindi nagkapalitan ng Senate President? Oo. Di ba? Oo. At ang namamayani pa rin ay hindi Ayun yung nga. dati. Eh, baka nga na-aresto si Senador Bato, Yun ang di ba? sinasabi natin. Baka yun talaga ang Oo. gustong gawin ng dating liderato. Hindi siguro Naku po. nila ina-expect na magbabago din ang leadership Ay, ngayon. ano? nako. Oo nga. Oo. Talaga naman, oo. Pero kung ngayon, aywan ko lang, kung papayagan ba ng Senate President Alan Cayetano na makaalis ng premises ng Senado yung NBI operatives at saka si Senador Sonny Trillanes. Hindi, kung ako yan dyan, ipapa-aresto ko yan sa Sergeant at Oo, Arms. yun. Kasi Dapat- pumasok sila sa Oo. teritoryo natin eh, di ba? Kung At may bukod na ano yan eh. Oo. Di ba? Hindi Kung- basta-basta pwede sila dyan eh. Kung sila'y pumasok at wala namang ginawa, okay lang siguro. Problema, Eh, nanakit pumasok na nanakit? Yun. Nanakit ng senador. Oo. Pwede i-contempt yan. Oo. Oo. Kahit pa sinong senador yun, ano? Kahit pa sigurong kakampi o kalaban. Kahit na sino. Oo. Oo. Ayun. Mabigat yan, ano ha?
hindi po pangkaraniwan. Kaya pala sabi kanina, pambabastos talaga sa Senado ang ginawa ng mga operatibang ito. Totoo yan. Di ba? Oo. Lantaran po talagang pambabastos sa institusyon yun. Ano ha? Kung sino man ang may kagagawan ng mga bagay na ito. Di ba? So ano po ngayon ang latest? Nakareses pa rin ba ang Senado? Reses? Ayun, nakareses na po at mukhang pinag-uusapan nila. Sa huling balita, sabi ni Senate President Alan Cayetano kanina, hindi nila palalabasin, hindi nila paalisin yung mga NBI operatives. Within 30 to 45 minutes, kailangan mag-report sa kanya yung Senate Sergeant at Arms kung ano talaga nangyari. Okay. Ayun, pagpapaliwanagin daw po niya yung Senate Sergeant at Arms kung paanong doon mismo sa loob ng lockdown. Wala lalabas. Wala papasok. At dapat yan talaga mahuli yung mga nanakit kay Senador Bato. Jen. Hindi pa pwede yun. Yun na nga. Nasa loob pa ba yung mga tao ng NBI? Ayun. Hindi rin pinalalabas. Because, pati si Senador Trillanes andun din. Ayun. Naku, dito magkakaalaman tayo ngayon dito. Mabigat ito, Nelson. Mabigat itong pangyayari. Kasi kung papayagan nyo po na basta na lamang umalis yung mga yan, ay pumayag kayong bastusin ng institusyon. Tama. Di ba? Kahit na po yung mga dating senador nakakapanalig ni SP Soto, kasi kung sa inyo mangyari yan, tsak, aalma rin kayo. Totoo Di yan. ba? Tsak, aalma rin po At kayo. hindi lang yun, Jen. Tandaan natin, ang ICC ay isang dayuhang institusyon. Kung yun ba talaga ginamit nilang dahilan? Bakit? Yun daw? Yun ang, ewan ko sa NBI, ha? Kasi mukhang ganun nga. Dahil kung CIDG, pulis dapat, di ba? Ayun na nga. Kung subpina. Kung yung subpina inilabas At saka subpina, hindi ganun ng ibibigay lang sa'yo, pumunta ka o hindi, di ba? Hindi pwedeng... Hindi arrest warrant. Hindi pwedeng ganun ang effect noon. Kasi itong nangyari, parang arrest warrant talagang ini-implement nila. No? Parang yung kay Trillanes ang ini-implement nila. Na-aresto. Nako. Senado pa naman ay isang sangay ng gobyerno na hiwalay sa executive at hiwalay din sa judiciary. Merong may autonomy yan eh. Yes. At pagdating dyan sa mga aresto-aresto na yan, hindi mo nga pwedeng arestuhin ng may sesyon eh. Di ba? Totoo. May immunity sila. May immunity. Tapos, ang gagawa pa ng pag-aresto ay kapangyarihan ng isang dayuhang institusyon. Tama ka, dahig. Paano pa tayo, mga babae? Para bang isinusuko na ba natin ang kalayaan natin bilang isang soberenya? Isang malayang Pilipinas? Hindi, nagawa kasi nila sa dating Pangulo. No? Akala nila, ang problema, sitting senator ngayon, Senador Bato de la Rosa. Yun ang pagkakaiba. Pwede siguro na nagawa nila kay dating Pangulo, Duterte, dahil civilian yun eh. Hindi na sa sitting president ka naman. At saka mga pulis ang umaresto. Pero kahit man yun, questionable sa korte. Pero ito, nasa sesyon, ewan ko kung anong pakay ni Senador Trillanes doon. Hindi ba niya alam ang batas niyan? Ba't siya pumunta doon? Kahit pa sabihin niyang armado siya ng arrest warrant na inilabas ng ICC, mukhang maling-mali pa rin. Kung ako si Senate President Alan Cayetano, iko-contempt ko si Trillanes. Pumunta doon di ba? At saka yung mga tauhan mismo ng NBI din. Ayun pa. Pag-aarestuhin niya, ipagkukulong niyo dyan. Kasi may pamimilit talaga, nasaktan Yung may dugo sa kanyang Ayaw daliri. siyang papusukin. Di ba? Sa hagdan pa lamang daw hinarang na siya. Mabigat ito. Mabigat po itong pangyayari ito. So yan po ang sitwasyon. Ito, live feed ba ito? Nangyayari ngayon sa Senado? Live yan, live. Live ito. Ayan, Habang sa kabilang banda naman, sa House of Representatives, ay inaasahan natin yung magiging botohan sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Nagsimula na ba ang botohan? Wala pa. Botohan na ba yan? Kanina kasi meron pa mga motion, etc. At kasi ang gagawin, nominal voting sa Kamara. So ibig sabihin, tinawag ka, Congressman Nelson Lubao, tatayo ka doon sa podium, ipapaliwanag mo yung boto mo. Congressman Jen Sobardiaga, ganon. Nagsimula na ba yung ganong proseso?
Yap, Christopher Roll call pa lang. Inares. Oh. Yes. Hindi, roll call pa lang yan, hindi pa botohan. Kasi chinecheck nila yung attendance. Yun, chinecheck pa lamang yung attendance. Para makita kung sino-sino ang present. Kasi kinakailangan natin yan, Nelson, ng requirements sa loob ka ng plenaryo mismo. Ayun. Mismong si Secgen na Sheloy Garapil yung tumatawag, ano? Nandun mismo. Tama ba? Si Secgen Yes. Sheloy Garapil ba yun? Oo, pero attendance pa lang. Attendance. Ayun. Ini-expect natin na ilalatag kasi ng Justice Committee ang impeachment complaint. Diba? Nabinasa na ba? Dumating na ba doon sa punto na babasahin ata yan ni Justice Committee Chair Jerbel Luistro yung pagbobotohan doon sa plenaryo. Ganun ang proseso kung di ako nagkakamali sa mga naunang impeachment, di ba? Ayun. Wala pa yung ganun. So nag-aantabay tayo. Naka-recess din ba ngayon ang Kamara? Itong video na Yan nga, ano yan, nag-roll call pa. Roll call. Nag-roll call, oo. Ayan, tuloy-tuloy yung kanilang sesyon. Ayun. Diyan sa kanila, wala namang aksyon. Mukhang may arestuhin din eh. Diyan? Oo. Sa Kamara? Oh, silibista. Ang nakita ko kanina, mukhang nag-walk out ata si Kung Pulong. Hindi, walk out lang ang tawag. Oh, pero lumabas na nga. Kasi papalabas eh. Ganon. Pero sabi niya, magla-lunch daw siya. Nagutom pala naman eh. Nagutom lang pala. So, yan. Hindi pa natin alam kung ano ang resulta. Wala pa eh. Hindi Yan. pa nagsisimula yung botohan. Sige po. Maya-maya, abangan ninyo. Magkatapay tayo. Oo. Para nang sa ganun Ito ay, ay maaksyong hapon. Ha? Live tayo, mga babayan. Oo. Yes. As it happens. Yan ang sinasabi natin. sa kabuuan ng ating palatuntunan, nakita na natin. Mamaya siguro nakatutok na po dyan si Mal Gabriel, sa Senado at sa Kamara naman si Ate Eden. Yes. Ano ha? Oo. Teka muna. Sige, sige. Balikan natin sandali yung Senado. Bakit ba pinalitan ang liderato? Bakit biglang nagbotohan na alisin o palitan ang mga nakaupong opisyal, mga leader? Ha? Ano daw ba talagang naging motivation? Mukhang wala naman sinabing dahilan. Dahil ang sabi ng iba ay, nako, yan ay dahil sa impeachment. Oo nga. Pero kanina sa speech ni Senador bagong Senate President Alan Peter Cayetano, sinabi niya na wala kinalaman ng impeachment. Ayun. Wala kinalaman. Oho. At maging kung yan man daw ay kailangan nilang gawin, gagawin nila. Tama. Oo. Kasi abogado si Senador Cayetano. Trabaho kasi nila yan. Pero nung inambos interview naman, si dating Senate President Tito Soto, posible daw na may kinalaman naman Ayun. sa impeachment yung pagkakapalit sa kanya. Yun nga. Meron ba tayong gano'n doon, direct? Pwede natin iparinig yung sinabi ni Senador Tito Soto tsaka yung sinabi ni Senador Alan Cayetano. Maikli lang eh. Maikli lang naman yun. Oo. Wala. Sayang, Sayang. Ma-action kasi yung hapon natin, Nelson. Ma-action. At abangan natin, Jen, kung kung ano. sino ba ang magiging bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ganon. Di ba? Oho. Kasi yan ang inaabangan ngayon eh. Dahil dahil nagpalitan ng liderato, lahat ng chairman, nilinaw kasi yan kanina ni Senador Kiko Pangilinan. Doon ba sa motion ninyo? Nag-motion dyan ha? Oo. Ang nag-motion ay si... Super ate. Hindi, ibakante. Deklarang bakante. Bakante all Hindi position. hindi si Super Ate. Lalaki. Si... Lalaki. ang nagtaas ng kamay si Senador Cayetano. Oo. Minority floor leader, di ba? Oo. Pero ibinigay niya kay Joel Villanueva. Ayun. Okay. At si Joel Villanueva ang nag-motion na to declare all positions vacant. Yon. Kinlarify ngayon ni Senador Kiko Pangilinan. Ang sabi ni Senador Pangilinan, for clarification, are you saying that
all position, including the committees Aha. and everything in between. Wala yun, dagdag lang natin. Okay. Dahil papalitan nga ang liderato, lahat talaga ng posisyon vacant. Ayun. So, ibig sabihin, sa sandaling ito, ang meron pa lang tayo, Senate President at pro tempore. Yan. Ayan. Pero ang parang majority leader ata tatayo yung Joel Villanueva. Ang parang OIC pa lang kanina. Sa House, ito. Nagsisimula na. Yes, Mainit pakinggan natin. na. Hindi pa. Sige. Ano pa lang ito? Introduction. Okay. Kahalintulad na kilos sa loob ng bulwagan at sa galeriya. Hinihiling po natin ang pakikisa ng lahat upang mapanatili ang dignidad at wastong decorum sa kapulungan at sa lahat ng oras. With 255 members voting in the affirmative, 26 against, 9 abstention, House Resolution number 989, together with the findings, conclusion, recommendations contained in Committee Report number 261 are hereby adopted. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we recognize the Honorable Representative Bienvenido M. Abante Jr. of the 6th District of Manila to explain his vote. Representative Abante, 6th District, Manila, is hereby recognized. Thank you, Majority Leader. And thank you, my dear Speaker. Psalms 11:3 says, if the foundations be destroyed, Ayun. So ano ba yung pinagboto na yan? Yung Hindi kanina? ko masyado na Oo nga, simulan eh. hindi pa ata yung impeachment yun eh. Kasi pinapaliwanag pa lang ni si Atras. Anong pangalan? Si Kong... Ha? Sino? Yung nauna, yung nagsasalita mahaba. Hindi, yun ang ano ngayon eh. Yun ang presiding officer eh. Oo. Tapos, Tinawag niya para ipaliwanag yung boto nitong yung congressman ng Maynila. ano yan? Basta yun po. Uy yan, uy. Si Uy. Mamaya, ano ha? Pero pasok ko lang ito muna ng mahalagang paalala. Tignan. Sige, So ibig sabihin, kasi meron siyang binoto na binanggit na hindi kasi natin alam kung Mamaya, ano yung mamaya, linawin natin. naging Ano ba yung proceedings pinagbotohan na yun? Oo. Kasi kung, sabihin, kung may resulta na, hindi pa magpapaliwanag na ng boto yung isa, di ba? Ayun. Kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng ating mga sakyang pandagat, kaya po ng barko, roro, ferry, iba pa? Panoorin niyo po ang paalaala ng PPA. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission,
and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Salamat po, PPA. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaloklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Yan po, pure gold, mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores, nationwide at laging kumpleto. At may Pure Gold mobile app din po. Kaya doon sa mga ayaw pa pong lumabas, abay, pwede ho kayong mag-order, magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download nyo na ang Pure Gold mobile app. Mahigit 50 taon na pong nagdadala ng ginhawa sa mga tahanang Pilipino, subok sa tibay, siguradong kalidad. Kung maayos na pahinga ang usapan, iisang pangalan na mapagkakatiwalaan. Salem Bed, ang hari ng tibay. Ayun. So, nakaantabay pa rin ho tayo. Ha? Mga sabi nga namin kayo na ay maraming mga kaganapan ang inaabangan natin dyan po sa Senado. Sa Senado, tapos na yung palitan ng leadership. Ano ha? Sa Kamara naman, ang inaabangan natin, Nelson, ay ang botohan sa impeachment laban po kay BP Inday Sara Duterte. Yan. Ano na ba ang latest ngayon sa Kamara? Nagbilangan na dyan eh. Ganon? Oo. Oho. At batay dito sa balitang lumalabas, the House of Representatives has impeached Vice President Sara Duterte for the second time. Okay. After a majority supported the articles of impeachment. At ang naging botohan daw po, resulta ay 255 ang bumoto pabor sa impeachment, 26 ang kumontra, siyam ang abstain. Ayun. 25, 26, 255, 26-9. Aha. Yun. Ba, So, nagpapaliwanag na lang sila ng boto ngayon. Ganon. So, pinapaliwanag nila kung ano-ano yung... Kung bakit sila bumoto ng yes and no. Ayan. So, hihintayin natin ito pagdating ng Senado. Oho. Sabi ni Senate President Soto, kay nanghihinayang daw siya. Bakit? Ano ha? Kasi kung siya daw ang nananatiling Senate President, agad-agad bukas, ikukunbin niya kaagad ang Senado. Bilang impeachment court. Kasi yun ang sabi niya, pagka forthwith, ibig sabihin bukas na. Yan, agad-agad. Sa lalong madaling panahon. Ano po ngayon? Paano ito tatratuhin ng bagong leadership ng Senado, Nelson? At kung ito nga ba ay itatransmit agad ang resulta ng botohan ng Kamara de Representante at tatayong impeachment court ng Senado. Batay naman sa desisyon ng Supreme Court na lumilinaw kung ano ang salitang forthwith, ang ibig sabihin daw niyan ay nasa kapangyarihan ng Senado kung kailan nila sisimulan, basta hindi naman nila dinedelay. Ayan. Ang ibig sabihin nito, meron silang, binibigyan sila ng sapat na panahon para paghandaan ng pagsisimula ng impeachment o pagko-convene ito. Hindi the most convenient time para sa Senado, mga membro ng Senado. Basta naihanda na nila ang lahat ng kailangan. Ayan. Kasi nga naman, kung tutularan natin yung interpretasyon ni Senador Soto na forthwith bukas na, di ba, ang daming dapat paghandaan nun, di ba? Totoo. Yung mga gagamitin. Hindi lang naman basta uupo kayo dyan eh. Di ba? Ayaw naman. Maraming gagamitan dyan. Pero bagay, kung magkukunbin na naman sila, pero hindi naman agad ata may patatawag kung simulan ng pagdinig. Hindi ka agad masisimulan. Kasi gusto din nilang sino-sino ngayon ng miyembro, no? Bago miyembro ng prosecution team. I-announce pa yan. Di ba? Oo. Yun. At bukod dyan, maraming mga kailangan talaga na preparasyon bago masimulan ang impeachment. Yes. Lalo na ngayon, may kontrobersya na pipintong pag-aresto sa isang senador. Di makakabalab din yan, hindi ba?
Ayun na nga. Kasi alam mo, andyan si Senador Bato. Hindi naman naalis yan. Oo nga. Tsaka, halimbawa, umalis yan, a-attend din uli. Oho. Tapos, nandyan na naman yung mga mag-attempt na arrestuhin siya. Laging magulo. Oho. Lagi kayong mababalam dyan. Kaya, Nako. dapat maayos muna yung mga usapin na yun. Hindi ba? At ito pala, latest Sabi ni Mads, dumating sa Senado si NBI Director Melvin Matibag. At aalamin daw sana niya ang sitwasyon pero hindi siya pinapasok ng mga security ng Senado. Naka-lockdown nga Oo, lockdown nga Oo. Oo. Ayun. Hindi naman talaga po pwedeng basta pumasok dyan. Oo. Teka lang, alam ba ni Director Matibag yung ginawa ng kanyang mga tauhan na pumunta ng Senado para bilang isang abogado rin, ha? Jen, kung ikaw ay NBI, hindi ka naman kikilos nang hindi ka nagpapaalam, di ba? Oo nga, kung tauhan ka lamang. Insubordination yun. Pangkaraniwan. Hindi, inutusan kami ni Senador Trillanes yun ang sinusunod namin Yan ba, boss nyo? Di ba? Diba? Oo. Ay, nako. Yan ang magiging problema. At Jen, halimbawa, NBI ngayon nandun, di ba? Bakit nila gustong kunin si Senador Bato? Ano ang kanilang hawak na papel, di ba? Yun nga raw, hawak ni Senador Trillanes. Mabigat nga. Yun, doon ako nagtaka, mabigat yung ginamit na dahilan na yun. Oo. Kung yun sana ay sabpina, pero kung sabpina nga, sabi mo, isa sinasabpina ka lang, ha? Nasa iyo yan kung a-attend ka. Pagka hindi ka umattend, tsaka ka naman nila ipapakontempt. Hindi yun arrest warrant. Hindi. Imbitasyon nga ang subpoena. Yan. Ngayon, malaking issue ngayon dyan ay una, sino nagpapunta? Sino ang nag-utos dun sa mga NBI na pumunta ng Senado para kunin si Senador Bato? Di ba? Kasi parang tukoy no? Tukoy talaga nila ang kanilang pagpunta ron ay para arrestuhin. Kaya nga sabi ni Senador Bato, nag-rest niya kami sa hagdan. Ayaw nga siya papasukin di ba? Nga, no? Oo. Paano ito ngayon, ano? Tapos, si Trillanes nandun. At ang kanyang paliwanag dyan, hindi, nirequest ako ni Senador Bato na pagka daw may arresto sa kanya, samahan ko Yun ang kanyang... Yun ang kanyang katwiran. Yan yung kanyang katwiran. Ewan ko lang kung makakalusot yan dun sa... Kasi Jen, nagbotohan din pala ng mga bagong chairman ng komite. Okay. Alam mo ba kung sino ang napunta sa posibleng mag-imbestiga dyan sa gulo ngayon sa Senado? Kung sinong chairman? Sino daw? Si Senador Bato din. Si Senador Bato po ay muling nahalal bilang chairperson ng Public Order. Committee on Public Order. Public Order and Safety. Yan, ibig sabihin yan, kapag kami gulo-gulo, walang order, siya ang mag-iimbestiga. Committee niya ang may kapangyarihan. Ngayon, nagkaroon ng disorder, nasa kapangyarihan niya para ibalik ang order, di ba? Ipatawag niya yun. Papatawag niya yan. Yung NBI, yung mga law enforcement agency. Oo nga. At pagka hindi sumipot, pwede niya ipakontempt. Siya ngayon ang pwede niya ipahuli. Hindi, ako lang ngayon di ko lang alam. Again, sabi ko nga, pag pinalabas ni Senador Cayetano, yung mga tauhan ng NBI at Senador Trillanes doon at tinangkang arestuhin niya si malaking question yun, Nelson. Dapat niyo yung palisin. Dapat paliwanag, hindi basta-basta na yan. Hindi po pwede. Dapat yan ay, ma-identify nyo kung sino. Matanong nyo na, makuha nyo ng impormasyon, sino nagpapunta sa inyo rito. Anong dala-dala nyong papeles, pati nga ng mga dokumento ninyo. Kasi kung wala silang maipapakita dyan, anong gusto nilang gawin? Harassment? Malinaw na harassment. Para hindi matuloy yung botohan? Hindi ba? O kaya naman, kulangin. Halimbawa, ang majority ngayon. Di ba? Kasi sabi niya talaga, hindi pwedeng, kasi botohan ng Senate President, actual Nandun ka dapat mismo Habang nagkakaroon ng botohan, kung isa yung mawala, di ba? Malaking bagay yun. Lalo nga po ngayon, 13-10, parang 13-9. Hindi 10. Kasi yung si Mig Subiri nga ay nag-abstain. Yes. Di ba? Tapos 23 lang Bakit nga ba 23 lang? Si yung Senador JB nga, ano ba binoto ng Senador JB? Lumipat ba siya sa kabila? Hindi ko siya nakita
Oo nga, doon sa listahan, wala din eh. Tsaka parang kulang kaya sila kasi 923. Oo nga. Ah, 910. 13. Oo, 13. Oo. Di 23 lang. Sino ang kulang na isa? 913-1 eh, di ba? Oo. Kulang na nga na isa. Oo. Merong Yun- wala. Yun nga, si Senador, doon sa listahan na sinabi, kayo na, pinakita Pakita natin. mo nga uli yung listahan. Oo. Isa-isahin Pakita natin. mo direct. Ah, yung Ulit, yung kanina, listahan kanina. yung sa butuhan. Oo. Pagpapalitin na lang natin yung Cayetano at Soto. Oho. Pero tingnan lang natin yung mga pangalan para malaman natin kung meron nga nawawala. Yan. Sige, ako na lang. Ayaw niyo mga ilabas, no ha? O, number 1, Cayetano Alan. Di ba? Bumoto ito. Ang binoto niya, SP Soto eh. Yes. Di ba? Cayetano, Pia, Bato de la Rosa, Jinggoy Estrada, Bongo, Loren Ligarda, Rodante Marcoleta, Marcos Aimee, Padilla Robin, Villanueva Joel, Villar Camil, at Villar Mark, Escudero Chis. Ilan na? Sige, bagitin mo. Oh. Hanapin natin kung nasa sa JB. Tapos, Siya sa lang kabila naman naman. hinahanap natin. O, yun nga, sa kabila naman, Aquino Bam, Gatchalian Win, 3, Ontiveros Risa, Lacson Ping, Lapid Lito, Pangilinan Kiko, Tulpo Erwin, Okay. Tulpo Rafi, Parehong Soto, binoto. Okay. Subiri Migs, Aha. Tito Soto. Oo. Wala nga yung JB Hans ito eh. Wala absent siguro. Hindi, pero nandun nakita ko kanina eh. Baka abstain. Ha? Nandun siya, naglalakad-lakad na. Nag-abstain siya. Baka nung nagbotohan, umalis. Ganon? Nagutom. O something. Ah, Parang hindi nag-participate. yun lang nga. No? Kasi yung kanina, na, sa bandang huli, nung tinanong, naabutan ko sa haba naka-live, yung Mig Subiro nag-abstain. At saka Tinanong sabi siya, niya kasi gusto niya maging independent. yan, independent. Diba? Oh, yun. So, mag-aabang tayo. Ano ha? Yan po ang sitwasyon sa bahagi ng Senado. Yes. Ano nang latest? Nagbalik na ba? Nagsesyon ulit? Wala pa? Hindi natin alam. I-cue nyo kami kung meron pa. Oh, Ayun, nag-aabang sila. nakaupo pa rin. Ngayon dyan, halimbawa, natuloy nga, naisampa na yung impeachment dyan. Nagbotohan sila. Kung ang magiging botohan ay kagaya nung resulta ng pagpapalit ngayon, ang ibig sabihin, alam na natin, di ba? Oo nga, no? Di ba? Parang nakikita mo na yung magiging resulta eh. Kasi isinabay or sabihin na nating coincidentally o talagang kasabay ng pag-akyat ng impeachment yung pagboto, di ba? oo O parang nga, no? nakikita mo, nasasalamin mo na, nababanaagan mo na Na yun din ang magiging resulta ng impeachment? kung ano mangyayari. Ganon? Kasi kung matatagang Senado, hindi nila papalitan yan dyan. Kasi alam nila, paakyat na yung impeachment eh. Bagay, ano ha? Hindi ba? Pero balay din natin, baka bumoto sa pamamagitan daw ng kanilang konsensya. Alam mo naman yung mga ganyan, di ba? Mga politiko eh. Di ba? Pwedeng magbago sa araw mismo ng... Sa bagay, oo. Ganyan din ang nangyari dati, yung panahon ni... Tingnan nga natin ulit, pakita mo yung listahan. Kung sino dyan ang po pwedeng... kasi kaya ho natin ito ginaganito. Ang impeachment kasi ay... political, di ba? Yes, so... Regardless, ano pang ipagawa nila dyan ng mga ebidensya, di ba? Kung ano man ang mga testigong humarap dyan, in the end, numbers game po ito eh. Totoo. Paramihan lang to ng kakampi, di ba? Hindi naman ebidensya tinitingnan dyan eh. Oo. Kahit noong panahon ni Corona. In-impeach po si Corona, kahit pa kung titingnan mo, ay hindi naman umuugma yung mga ebidensya laban sa kanya. At nagkataon nga, di ba, na pagkatapos ng impeachment, idinaan ho sa korte ang kaso, talo po eh. Ayun na nga. Di ba? Totoo. Talo. Nagkaroon na ng proper yung sa court, sa usapin na mismo sa korte. Kaya nga dyan sa impeachment kasi politika talaga yan. Totoo. Hindi naman ang pinagbabatayan dyan kung ano yung ebidensya. Yes. Di ba? Ganon din naman sa Kamara. Nung isulong nila yan, di ba? Ganon din. Paramihan lang din. Di ba? Alamin natin sitwasyon dyan. Sige. Si Madeline Villar Moratillo, mag-report muna. Nasaan ba si Mads ngayon? Mads?
Nasaan ka? Sa Malacanang ka pa rin ba? Yes, nandito tayo ngayon sa labas ng Senado dito sa Pasay City kung saan inaabangan natin kung aarestuhin na nga ba itong si Senator Bato de la Rosa. Pero pagdating natin dito, sarado na yung mga gate dito sa Senate at hindi na nagpapapasok yung mga security. Kanina lang dumating dito si NBI Director Melvin Matibag. Hindi na siya nagpa-unlock ng interview sa media, pero sabi niya ay nagpunta raw siya dito para tignan yung sitwasyon. Tinatanong natin siya kanina kung nagpadala ba siya ng mga NBI agent dito para umaresto, para lang sana makakuha tayo ng soundbite sa kanya, pero hindi niya sinasagot yung lahat ng naging tanong ng media sa kanya. Pero pagdating niya sa gate, hindi rin siya pinapasok ng mga security guard. Narinig natin na may inilaradyo yung security, sinasabi doon sa radyo na nandito sa labas ng gate si NBI Director Matibag, pero wala pa raw kasing instruction na magpapasok, kung kaya hindi rin siya nakapasok sa compound ng Senado at bumalik na lang siya sa kanyang sasakyan. Dito sa labas ay may mga dumating na rin na mga pulis dito sa labas ng Senado, pero hindi pa natin malaman kung ano yung purpose ng pagpunta nila dito, kung ito ba ay para magbigay lamang ng security dito sa paligid, lalo na at may maraming kaganapan doon sa loob ng Senado. So yan ang pinakahuling sitwasyon mula dito sa Pasay City. Balik sa inyo dyan, Chen Nelson. Pero Mads, yung mga tauhan ng NBI na nagtangkang humuli kay Senador Bato, nasa loob pa rin ng NBI? Nasa loob pa rin sila. Nasa loob sila ng Senado, ng gusali ng Senado. Hindi rin sila pinalalabas? Sa informasyon natin, nandun pa sila sa loob. May mga sasakyan tayo dito sa labas ng gate ng Senate na yung ibang sakay nakita natin merong ID ng NBI. So baka hindi natin sigurado, pero baka kasamahan nila yung mga nasa loob. Si Attorney Matibag, NBI Director, ay bumalik rin muna sa kanyang sasakyan dahil hindi rin nga siya pinapasok dito sa gate ng Senado. Kasi ang sabi ng guard kanina, ang papapasukin lang nila kung sino yung pinapayagan, kung meron daw instruction. Kanina may dumating na sasakyan dito, may sakay na babae, kaya lang hindi kami pamilyar doon sa buka. Yun lang yung nakita namin na pinapasok. So hindi namin makumpirma kung yun ba ay staff ba ng senador o ano, pero siya lang yung pinayagan na makapasok. Ayun, doon siya magantabay tayo, Mads, kung ano ang magiging kaganapan. Kasi sa loob ng Senado, nakikita namin ngayon sa video dito, ay nakareses mukhang naka-standby din ang mga senador. Ang huli yata, Nelson, pinagpapaliwanag yung Sergeant at Arms. Kung anong dahilan, bakit pinapasok niya yung mga tauhan ng NBI. Mads, salamat. Teka lang, may reaction ba Malacanang? Wala pa. Naghihintay nga rin tayo kanina actually sa Malacanang kung may bibigay sila na pahayag. Pero so far, ito tinitignan lang natin. Ito, may inilabas na maikling sagot si Palace Press Officer Claire Castro patungkol sa nangyaring pagpapalit ng liderato sa Senado. Ang sabi niya lang, the Senate has decided its own leadership. So medyo matipid yung kanyang naging komento at wala pa siyang komento patungkol sa nakabantang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Ayun. Pero ang Pangulong Bongbong kanina, teka lang, natakpan yung yung pagpunta ng Paraguayan president, di ba? Oo. Yung kauna-unahang presidente ng Paraguay na nagpunta rito sa Pilipinas. Ayun. Nagkaroon sila ng ilang mga kasunduan kagaya ng visa free na yung mga Pilipino at saka Paraguayan. Ganon. Pag tayo pumunta ng Paraguay, visa free na tayo at yung mga taga-Paraguay naman, visa free din sila dito sa Pilipinas. Simula na bukas yan? Hindi pa naman, hindi naman agad-agad. May mga may mga kailangan pa rin silang ayusin patungkol dyan. Baka magaya si Senador Bato papunta ng Paraguay bukas makasama kami ni Nelson. Tingnan ko na nga kanina kung ano ba yung mga magandang pasyalan doon Yun na nga. Anyway, Mad, salamat ha.
Ayun, yan po si Madeline Okay, sige, Villar. balik sa inyo dyan. Yan, nasa labas siya ng vicinity ng Senado, Nelson. Yun po ang pinakahuling pangyayari. Wala pang movement sa loob mismo ng plenaryo ng Senado kung ano ang magiging aksyon at hakbang dito ng Senate leadership sa ginawa kay Senador Bato de la Rosa. Ayan. Na-focus doon ng ang usapin eh. Yun nga. Hindi doon sa palitan ng leadership ng Senate President. Biglang napunta kay Senador Bato de la Rosa na tinangka hulihin. Ay, bumalik sa Senado. Sige, pakinggan natin. Pasok I tayo ng think Senado the ngayon. best evidence of what happened is the video itself. So we'll give all members an opportunity to view it. After we see the video. No? So I'll suspend for just a real 2 minutes and then we will play the tape. Video. Kanino kayo? Baka kung kaninong video yan. Iba yung pag nangyari kay Bato de la Rosa sa baba. Ayun. So yun ang pinag-uusapan, ha? Kasi nga naman may CCTV, di ba? Oo. Kung paano talaga nangyari. So maganda yan. 2 minutes lang daw, ha? Abangan ho natin at panoorin din natin. Yun na nga. Ang sabi dito, para daw magkaroon ng idea yung mga senador kung paano... Ano ba nangyari, no? Oo. At makagawa sila ng desisyon anong gagawin. Oo. Pero ako, kung talagang nangyari yun, Jen, hindi ba? Mako-contempt talaga yung mga nagtakang umaresto na yon. Yung pagpasok pa lang doon sa vicinity, di ba? Yun na yung malaking issue eh. Bakit ka pumasok? Hindi ka naman inimbitahan, hindi ka naman kasama doon sa hearing. Ayun. Inimbitahan ka ba ron para... Hindi, kaya kayo pumunta doon kasi ang tendency, aarestuhin niyo yung membro ng Senado. Ayun. Diba? Meron talagang... Yun talaga ang purpose ninyo. Oo. Walang iba. Walang ibang pakay. Baka naman sabihin nila, hindi, dadalawin lang po namin yung isang senador dito. Ayun. Inimbitahan po kasi may hearing. Ayun, siguro pwede yun. Diba? Walang hearing. Wala naman pong hearing. Kundi ang purpose lang talaga ninyo ay pigilin na makadalo at arestuhin si Senador Bato de la Rosa. Diba? Yun ang mabigat na pangyayari. Iba pa yung usapan na halimbawa talagang pinilit nyo siyang hulihin. No? Doon ho sa pag-akyat niya sa plenaryo ng Senado. At magiging question na naman talaga dyan yung jurisdiction ng ICC. Diba? Akala ba natin, akala ko ba wala na tayong walang jurisdiction na yan dito? Kasi may desisyon ng Supreme Court dyan diba? Tsaka ang sabi pa ng gobyerno, hindi tayo nakikipagtulungan sa ICC. Ayun na nga. Eh, sinong nakikipagtulungan? Hindi ba part ng gobyerno yan? Baka dalawa gobyerno sa Pilipinas ngayon dyan. Pwede ba mangyari? May mayroon na dalawang gobyerno sa atin. Isang gobyernong hindi kinikilalang ICC at isang gobyernong kinikilalang ICC. At dun sa kabilang, si Senador Trillanes. At yung dalawang mga NBI dyan. Ayun ba? Ang problema, yun bang mananaig sa bansa natin? Ayun ang problema. Hindi dapat yun ang manaig. Dapat manaig yung Senado. Kasi kayo po ang atake yan sa lahat ng senador. Totoo. Kasi pwede maulit siya kung hindi niyo aksyonan yan. Diba? Ayun, balikan natin. Punta na tayo sa Senado. Sige. Si Mar Gabriel, nasa loob po ng Senado. Mar, anong nangyari dyan? Mar? Yes, Jen. Nagulat nga ang lahat kanina nang biglang magkaroon ng pagpapalit ng liderato dito sa Senado. Sa ngayon, ang Pangulo na ng Senado ay itong si Senator Alan Peter Cayetano na matapos siyang makakuha nga ng 13 boto mula sa kanyang mga kasamahan sa bagong majority. At 9 na boto naman kanina ang nakuha nitong si Senator Vicente Soto na ininominate ni Senator Pantilo Lacson habang 2 yung nag-abstain. Itong si Senator Mig Subiri at si Senator J.B. Ejercito. Sa ngayon, patuloy na nakaabang tayo dito sa mga posible pang mangyari dito sa Senado dahil may mga nakaabang daw na mga operatiba ng National Bureau of Investigation para arestuhin naman itong si Senator Ronald Bato de la Rosa na umano'y may warrant of arrest na mula sa International
Criminal Court. Kanina, dumating din dito sa Senado itong si dating Senator Trillanes, no? At ang sinasabi niya, nandito siya para samahan yung mga operatiba ng NBI na arestuhin itong si Bato. Base na rin daw doon sa dating pahayag ni De La Rosa na samahan niya itong mga otoridad sa pag-aresto sa kanya. Ang sabi ni Trillanes, may kopya sila ng warrant sa ICC para damputin itong si Bato, at ang sinasabi niya ay hindi nila papayagan na makatakas pa dito sa Senado itong si De La Rosa. Kanina sa sesyon, Jeff, no, minungkahi naman ni Senator De La Rosa na paalisin na dito sa Senado itong mga tauhan ng NBI kabang daw doon sa bahagi ng library nitong Senado. Pero doon sa talakayan sa plenaryo, ang mungkahi naman ng ibang senador ay huwag munang paalisin dahil kasalukuyang sinasagawa ng Senate Sergeant at Arms yung kanilang investigasyon kung sino-sino sa mga tauhan ng NBI yung sangkot doon sa naging harassment sa kanya o tangkang pagharang kanina kung saan nasugatan at nasaktan itong si Senator De La Rosa. Jen? Meron ka bang listahan ng mga bumoto ng Senate President? Kasi kanina pa namin hinahanap 23, parang 23 lang, ano? Kulang ng isa? Ang bumoto pabor ay 13, Jen. Yung original na siyam na miyembro ng minority. Kasama na dyan si Senator De La Rosa. At nakuha nila bumaligtad mula sa dating majority itong magkapatid na Camille at Mark Villar at itong si Senator Loren Legarda na ngayon naman ay Senate President pro tempore at yung kapatid ni Cayetano na si Senator Pia Cayetano. Kaya nabuo nila itong 13 para makuha yung bagong mayorya nitong Senado. Ayun. So meron nag-abstain, di ba? Yung Mig Zubiri, hindi bumoto, di ba, ng Senate President? Yes. Dalawa yung nag-abstain, no? Itong si Senator Mig Zubiri at si Senator JB Ejercito. Si Senator JB Ejercito, una na yung nag-abstain dun sa naunang botohan, no? Para bakantihin yung lahat ng posisyon dito sa Senado. Ayan. Sige, Bar, salamat. Thank you. Ano ha? Ito na, yung video. Panoorin natin yung video sa Senado. Paakyat. The NBI. CCTV footage pala, no? CCTV. Ayun, tumatakbo si Senador Bato, paakyat, nadapa pa. Oo. Asan yung haharang? Hinarang na ba siya? Ayayo. Talaga pala, hinabol siya, no? Ayan. Tumakbo pa. Patakbo si Senador papunta ng seso, yun, no? Ay, hinahabol nga. Mga tauhan din niya yun. Mga staff ata ng Senador. Ito. Ay, hindi nga, yan. Dapat yung wrestling. Wala ba yung wrestling? Ay, sa Senado pala ito, no? Nanonood sila. Live pala ito, ha? Pinapanood. Ayan, papasok na. Yun, pasok sa plenary. Yung may luggage, staff niya yun. Sabi niya, wala na, sorry. Nilak na yung pinto. Alin dyan ng NBI? Ito mga ito. Ayan nga, Yung Sergeant at Arms sa NBI. May natumba pa. Nako. Ayan. Yung mga nasa TV, baka yung sa radyo, ipinakikita po ngayon sa Senado yung pag-akyat ni Senador Bato de la Rosa. No? Ayan, pinapanood ito ngayon ng mga senador. Ayan, kuha po ito ng CCTV. Pero dapat may no? May-annotate. Wala ba nag-annotate sa Senado? Nanonood lang sila lahat? Nanonood lang sila. Walang audio sa Senado. Ayun, pinapanood nila. Sino dito ang may janitor pa? Ito bang pinto na yan? Pinto ng opisina ni Senador Bato o yung sa pagpasok na ng plenary yan? Ng Senado? Plenary daw. Plenary yung pinto na yon. Ayun. 13, alas 3:12 ng hapon.
Oho. 15. Ayan, may ID. Wala na rito. Nakapasok na siya. Ano na? Ayun. Tingnan natin. Tignan natin kung ano po susunod na pangyayari. May bigla susulpot pa eh. Oho. Ito, kaya pa nila piniplay, ano? Ayan na, may dumating. Nakabarong. O, wala na. Pakinggan natin. Anong nangyayari? Wala pala audio eh. Our colleagues suggested that we watch for ourselves. So we will be asking the OSA to identify who among those who were chasing Senator Bato were NBI agents. Mr. President, we have seen it all. I think this is the best evidence that can prove that the good senator, our colleague in this institution, is being chased by authorities. I'm not sure where they got the authority to chase him, and incidentally, I think he's about to be captured by them for purposes of serving him or rendering him or even surrendering him to the ICC. I'd like to ask, Mr. President, what is the authority of the National Bureau of Investigation in executing, for example, even if for the sake of an argument that the ICC issued a warrant of arrest against Senator Bato? As far as I know, Mr. President, the counterpart of the Interpol, which is the serving arm of the ICC in executing warrants, the Interpol's counterpart in this country is PCTC, which is the Philippine Center for Transnational Crimes. And I check that it is now under, it used to be under the Office of the President and under the control and supervision of the NAPOLCOM. But I think it's now under the control of the DILG. So my question is, how come that the NBI is chasing Senator Bato for an apparent warrant of arrest, which the former Senator Trillanes has been showing around that he got a warrant of arrest and he is personally serving it to the senator? The first question is former Senator Trillanes now the sheriff of the ICC? And he has been working with the Interpol, Mr. President. This is all questionable. As I said earlier, Mr. President, this is not only an assault to our colleague, but principally it is an assault, an insult to this institution. Hindi natin pwedeng palampasin ito, Mr. President. We need to protect the senator. As I said earlier, and I manifested that Trillanes himself was a beneficiary of this institution's security. Humingi po siya ng Senate Protective Custody nung panahon na kinailangan niya po ito. Ngayon, ironically, he's the one executing the very act which prevented him from being assaulted at the time. Masyado pong nakakabahala na ang nangyayari, Mr. President. I think all these people, I think we can identify all these people in due time. They did not only violate Article 145 of the revised penal code, as I earlier manifested. Former Senator Trillanes is even guilty of usurping authority, Mr. President. Hindi natin pwedeng palampasin po ito.
In the meantime, I'd like to move, Mr. President, that in the light of the recent adoption of the Senate Resolution number 44, I move that Senator Bato be placed under the Senate protective custody, Mr. President, until he is able to get all and exhaust all legal remedies to protect himself, and until this institution is also able to do just the same. Mr. President, Article 59 of Rome Statute is very, very clear. It's very, very clear. Even for the sake of an argument that there is a valid warrant of arrest against our colleague, Article 59 still states that the arresting, the person to be arrested must be promptly delivered to a competent judicial authority in order to accomplish at least three things. Number one, to identify or to ascertain the identity of the person being arrested. Number two, whether the processes, the legal processes, have been observed. And number three, whether or not his rights were protected. This is very, very important for purposes of protecting the due process and the rule of law, which our colleague can avail, Mr. President. The motion is consistent with our rules, is consistent with Senate Resolution number 44, is consistent with precedence. So is there any objection? If not, the motion is carried. Mr. President. So consistent with past practices, no? Senator Bato will enjoy the protection of the law and the protection of the Senate in accordance with our rules and with Philippine laws. No? Thank you. Mr. President, may I have the floor, Mr. President? Yes, Majority Leader. Mr. President, as I was looking and watching the CCTV, Mr. President, I recall, Mr. President, every time we have a committee hearing, any member of the Senate would move to cite in contempt someone who is lying, Mr. President. So my position, Mr. President, looking at what happened to our dear colleague, and I'm going to do this, Mr. President, whether you are in majority or minority, you are an elected official, Mr. President. And for someone, especially coming from a different agency of the government, trying to do something like that in violation of Article 147, Chapter 2 of our revised penal code, Mr. President. Maybe, Mr. President, it is the right time for us, while we are having a session, to cite in contempt these individuals trying to prevent Senator Bato de la Rosa from reporting for work to do his job as elected senator of the Republic of the Philippines. So, Mr. President, if it is a proper motion, and I would leave this to the body, that we cite in contempt these individuals, Mr. President, that would be identified in this particular video, trying to block, trying to prohibit Senator Bato de la Rosa from doing his job, Mr. President. Yes. I submit, Mr. President, to the wisdom of the Is there any objection majority. to holding the Jan
and Jane Doe's, who will be laterly identified in accordance with the CCTV, to hold them in contempt of Senate. Then, Mr. President, I was suggesting, Mr. President, and if you are, if the body is amenable to that, I will move, Mr. President, that we cite them in contempt. Yeah. Because, Mr. President, well, because you made that manifestation, Majority Leader, let me say this, not as Senate President, but as a member of the Philippine Bar and as a humble servant of our people as a senator, each legislative body has to defend itself, especially versus existential threats. When we only have 24 senators and in certain votes you need 13, and we will allow that in our premises without the proper coordination nor without the proper due process, ay pwede mong habulin na lang at hagurin yung isang senator, what can be more existential than that? Yeah. There might be some reservations, but medyo ang tono pa lang sa hearings ay parang may kabastusan. Hino-hold na natin in contempt eh. And for the record, when Senator Bato was chased by these agents, we were already in session. I was already standing in the podium at the side and already was making that motion. So even out of courtesy, regardless of their coordination, kung meron man o wala dito, hindi dapat hinabol si Senator. Dapat pumunta sila dito sa taas. Nakipag-usap sila. Gwardiyahin nila lahat ng pinto. Pero hindi dapat makipaghabulan sa kahit sinong senador dito sa loob. So it is really the pleasure of the body. But if we do not take a hard stance regarding that, do not regret or do not ask ourselves why, tomorrow baka may checkpoint na malapit sa bahay natin at huhulihin na tayo. Because my understanding of parliamentary immunity goes to the extent of even being secure in our traveling to the Senate. Eto na sa loob na ng Senado eh. So, Majority Leader, maybe you should consult the other senators or make the motion and then... so, can we recognize first Senator Estrada? Thank you, Mr. President. Just an additional violation of the elements of the National Bureau of Investigation who chased or who prevented Senator Bato from attending the sessions. I invite the attention of our colleagues in Article 145 of the Revised Penal Code. If I can read it to you. Violation of parliamentary immunity. The penalty of prison mayor shall be imposed upon any person who shall use force, intimidation, threats, or fraud to prevent any member of the National Assembly from attending the meetings of the Assembly, which in this case is the Senate, or any of its committees or subcommittees, constitutional commissions or committees, or divisions thereof, from expressing his opinions and casting his vote. And the penalty of prison correctional shall be imposed upon any public officer or employee who shall, while the Assembly is in regular or special session, arrest or search any member thereof, except in case such member has committed a crime punishable under this code by a penalty higher than prison mayor. That is all, Mr. President. We take note of that, Senator Estrada, and it's 100% correct. But the reason why this, the presiding officer has not mentioned administrative and criminal law is because we can ask the Committee on Rules and the Committee on Public Order to have an investigation. No, meaning my immediate concern is the integrity and the safety of the Senate as an institution. It isn't even about Senator Bato. They could be arresting people from the other side of the aisle or other side of the politics here. I would have the same stand, that you have to coordinate first, then we have to accept that they have legal authority,
If not, you give the senator the opportunity to go to court or, as Senator Marcoleta said, all legal remedies. Wala namang problema po sa legal remedies. If we go to all the precedents, you will see na eventually yung iba nag-surrender din. Pero yung korte ang nag-utos, hindi yung mga law enforcers. So my point is, we will deal with the administrative and criminal liabilities, if any, according to the findings of our committees. But right now, before us is the question of what does the Senate in plenary as a body do to protect itself. And Senator Villanueva suggested holding them in contempt. May I remind everyone that when someone is held in contempt, they are allowed to purge themselves of that contempt by either giving justifiable reason or by apologizing. My information at this point in time, and anyone can correct me if I'm wrong, they are still here and they are still threatening to arrest him here. So, what is the pleasure, Majority Leader? May I ask for a minute suspension, Mr. President? Session is suspended. Ayun, suspended muna ang sesyon. Nasaan, ano ha? Iko-contempt ba o hindi? Ikukulong ba yung mga gusto umaresto kay Senador Bato o hindi? Yan po yung kanilang pinag-uusapan. Yan. Magpabango. Ay, akala kong papabango. Yung commercial ng pabango, anong nangyari? Babalik tayo. Sa susunod daw po. Magbabalik pa po sa ganang mamamayan. Sensed by Savalgar, the sense of royalty, has 35% oil concentration of fragrance, long-lasting for men and women. Find your signature scent, discover the perfect fragrance for every mood and occasion. Scents by Savalgar. Parang Subardiaga lang yun, ha? Amoy mamahalin sa presyong mamahalin. Ayun naman pala. Ganun pala. Mamahalin talaga. Amoy mamahalin sa presyong mamahalin. Yun. Wow! Pa-order nga ako isa niyan. Saan tayo makakabili? Parang gusto kong... bago lang tayo mag-break, no, son? Magpaalam. Mag-iwan tayo ng maganda sa ating mga kababayan. Okay. Big time rollback bukas eh. Saan ba yun? Presyo ng produktong petrolyo. Kasi po, magkakaroon ng... Hindi pala good news ito. Meron ding bad na son eh. Oo. Good at bad. Nasaan na? Teka lang po ha. Kung kailan pa tapos na tayo eh. Eto na po. Kasi mayroon hong malaking baba sa presyo ng diesel, pero may sipa naman sa presyo ng gasolina. Asahan po ngayong linggo ang 8 pesos hanggang 9 pesos bawas sa presyo ng diesel. At 11 pesos, 12 pesos naman sa kerosene. Pero mayroon ho namang pagtaas sa presyo ng gasolina. 4 na piso hanggang 5 piso bawat litro. Nasaan? Ngayon? Yan ang expect natin sa araw ng bukas. Bati muna tayo habang inabang natin kung iko-contempt nga ba ang mga nakuha na kitang humahabol kay Senador Bato. Happy birthday daw po kay Brother Arnold Sanganang ng Mamburao Occidental, Mindoro. Aba, happy birthday! At happy birthday din kapatid na Angelito Aquino Sr. Wala po naman sa Maruglo, Kapas, Tarlac. Avid fan daw po siya ng SGM. Wow! At iba pang shows ng Net25. Mula kay Angela Marie Santiago. At binabati rin natin ang Gerson Mahinay, ang kanyang may bahay na kabanji dyan po sa Santa Ana, distrito ng Marikina. Mula sa Nevera family. Ayan, anong nangyari? Meron na bang desisyon? Iko-contempt ba? Aarestuhin ba? Ayaw para umalis dyan eh, ha? Hindi daw, talagang naninindigan. Mag-isip Senator Trillanes ata, nandun pa rin eh. Nandun pa rin. Nakatambay pa rin. At dumating din, Jen, si Attorney Jimmy Bondoc.
Siya pala ang tumatayong abogado ni Senador Bato. Akala ko kakanta. Oo. Hindi. At ang sabi niya ay hindi namin papayagan na matulad si Senador De La Rosa kay dating Pangulong Duterte na basta na lang isinakay ng eroplano. Sabi naman ni DILG Secretary John Vic Remulla, ano naman? No personal knowledge ako dyan. Hindi ko alam yan. Ayun. Hindi yung group effort. Hindi pa. Hindi pala group effort yun. Kasi yung sa, anong tawag doon? Yung sa kay Digong, group effort Ayun. So yun ang naging boto pala, Nelson. Yes. Meron palang 2 abstain. Ayun. Pagpapalit ng Senate President. Yes. Ang bumoto po ng Alan Cayetano ay yun ayun, 13. Tapos yung for Vicente Soto ay siyam. At yung abstain, Mig Zubiri at saka JB Ejercito. Yan. Samantalang doon naman sa Kamara de Representante, Nelson, ay ano na nga ba resulta ng botohan? 255 ang bumoto ng for impeachment. 26 tutol. Yun. Siyam abstain. Ayan. Ayan po ang mga malaking balita. Si Angelito Aquino Sr. mula po sa Maruglo, Kapas, Tarlac ay nanonood din po sa atin. Lagi pong nakasubaybay. Salamat po ng marami. Okay tayo. Naging ma-action po ang ating palatuntunan ngayon. Pero sobra. Abangan pa po ninyo mga mainit na balita. Ilang saglit lang po dito po sa Mata ng Agila Primetime. Abangan ninyo. Yan. Kasi may karugtong pa. Meron pa. Hindi pa tapos eh. No? Hindi pa. Oo. Mainit pa po yung sitwasyon na yan, ha? Hindi tayo makatulog na maayos ngayon. Mag-antabay tayo ng mga magiging kaganapan. At siyempre, lalagumin naman natin yan bukas na umaga. Bukas na umaga. Bukas na po ng umaga. O, paano? Ito na po ang ating palatuntunang sa ganang mamamayan. Programa ang paborito ng bayan. Sa umaga, alas 5, mga balita kompleto, totoo, na may kasamang dalawang gwapo. Yun. 100%. Bye!